King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1531. Pagpatay sa isa pang Divine Emissary. Maraming eksperto sa buong larangan ng digmaan ang natigilan. Kaharap ni Zhao Feng ang dalawang Divine Emissaries ng Heaven-defying faction ng sabay-sabay, ngunit nagawa niyang patayin ang isa sa kanila. Kailangang mapagtanto ng isa na ang mga Divine Emissaries ay mga top-class na Third Heaven God Lords. Dalawang Divine Emissaries na nagtutulungan ay hindi akalaing mahirap pakitunguhan. Tuwang-tuwa ang mga miyembro ng Sacred Land. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ng Divine Emissaries ay nagdulot ng napakalaking banta sa kanila. Si Zhao Feng ay nasa labanan lamang ng ilang sandali, ngunit nakapatay na siya ng isang Divine Emissary. Para isipin na ganito siya kalakas. Natakot si Divine Emissary Chang. Kahit noong magkatrabaho silang dalawa, pinatay pa rin si Divine Emissary Li. Kahit na ang pinakamalakas sa 7 Divine Emissaries, ang Divine Emissary Wu, ay hindi malakas sa antas na iyon. Ngayong nag-iisa na siya, paanong hindi naiiba ang pananatili sa kamatayan? Swish! Nagsimulang magliwanag ang katawan ni Divine Emissary Chang, at hindi nagtagal ay bumaril siya sa malayo. Gusto mong umalis. Natural na hindi pa kakawalan ni Zhao Feng si Divine Emissary Chang. Ang mga Divine Emissaries ng Heaven-defying faction ay may medyo malaking impluwensya sa larangan ng digmaan. Kahit na ang labanan ay pumasok sa huling at pinakamahalagang yugto nito, ang lakas ng Divine Emissaries ay gaganap pa rin ng isang kritikal na papel. Kaya, kung magkakaroon siya ng pagkakataon, papatayin ni Zhao Feng ang sinumang Divine Emissary na makaharap niya. Swish! Sa pag-ikot ng kanyang space-time law, bumaril si Zhao Feng sa pagtugis kay Divine Emissary Chang. Iniwan niya ang munting pas ang magnanakaw upang lumaban sa larangan ng digmaan. Ang magulong larangan ng digmaan ay isang perpektong lugar para sa maliit na pas ang magnanakaw. Sa iba't ibang kakayahan nito, kahit isang Divine Emissary ay hindi madaling makuha ito, kaya't si Zhao Feng ay maaaring maging kalmado. Dalawang guhit ng liwanag ang lumipad sa larangan ng digmaan. Ang nasa harap ay ang miyembro ng Light Race ng Divine Emissaries ng Heaven-defying faction, si Divine Emissary Chang. Ang humahabol mula sa likuran ay si Zhao Feng. Ang distansya sa pagitan ng dalawa ay unti-unting lumiliit. Ang bilis ay palaging isa sa mga malakas na punto ni Zhao Feng, at ang kanyang mga kasanayan sa lugar na ito ay higit na lumampas sa karaniwan. Nagkaroon din siya ng kanyang space-time law, kasama ang kanyang space law na umabot sa rurok ng maagang yugto at ang kanyang time law din sa maagang yugto. Anong nangyayari? Ang bilis ng batang ito. Ang Divine Emissary Chang ay namumutla, at siya ay pinagpawisan ng malamig. Ramdam na ramdam niya ang pressure at panganib sa likod niya na palapit ng palapit. Swoosh swoosh. Sa panahon ng pagtugis, paulit-ulit na ibinaba ni Zhao Feng ang kanyang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword, na nagpapadala ng sunod-sunod na alon ng enerhiya na umaalulong pasulong. Hindi nang ahas si Divine Emissary Chang na direktang gawin ang mga pag-ataking ito, kaya nakaiwas lang siya. Gayunpaman, ang saklaw ng pag-atake ni Zhao Feng ay napakalaki, at ang kanyang mga pag-atake ay nilagyan ng isang space-time law. Habang ang Primal Chaos Tribulation Lightning na mga alon ng enerhiya ay dumaan sa Divine Emissary Chang, ang enerhiya ng space-time law sa loob nito ay makakaapekto sa kanya. Kung hindi dahil sa katotohanan na si Divine Emissary Chang ay napakahusay sa time laws, naabutan na ni Zhao Feng. Ginagawa niya ang kanyang makakaya upang labanan ang space-time law, ngunit hindi pa rin niya ganap na natakasan ang mga epekto nito. Papatayin ako. Si Divine Emissary Chang ay natakot. Kung siya ay namatay sa pagkakataong ito, ang pagkakataon ng kanyang muling pagkabuhay ay napakababa. Ang mga pagkatalo sa labanang ito ay napakalaki, at ang Third Heaven ay ni Samsara ay nangangailangan ng malaking kapangyarihan upang buhayin ang isang Third Heaven na dalubhasa at kailangang magpahinga. Bilang karagdagan, ang plano ng Heaven Lord ay umabot na sa huling yugto nito. Kapag natapos na ang labanang ito, hindi na sila magiging kapaki-pakinabang, kaya nagkaroon ng malaking tandang pananong kung mabubuhay pa ba sila o hindi. At kahit na siya ay muling buhayin, pagkatapos na patayin ni Zhao Feng ng 2 beses, wala na siyang anumang dignidad na natitira. Iligtas mo ako.
Agad na lumipad si Divine Emissary Chang papunta sa malapit na Divine Emissary at humingi ng tulong. Isang matandang babaeng nakasuot ng puting damit ang mabangis na nakikipaglaban kay Xin Huang. Nakapasok na si Xin Huang sa third heaven hindi pa katagal, kaya ang matandang babae na nakasuot ng puti ay mahigpit na pinipigilan siya. Gayunpaman, nakatanggap ng mensahe ang matandang babae sa oras na ito at naramdaman din niya ang dalawang malalakas na enerhiya na mabilis na papalapit. Pagtingin niya, agad siyang ngumisi. Si Divine Emissary Chang ay dinala si Zhao Feng papunta sa akin. Tahimik na nagmura ang matandang babae. Mas mahina pa siya kaysa sa Divine Emissary Li at Divine Emissary Chang. Nagawa ni Zhao Feng na puwersahang i-execute ang Divine Emissary Li, kaya hindi ba ang pagpunta kay Divine Emissary Chang ay simpleng pagpapakamatay? Swish! Agad na napaatras ang matandang babae sa isang malaking distansya. Ginamit ni Xin Huang ang pagkakataong ito para ituloy, nagpadala ng sunod-sunod na matinding pag-atake sa matandang babae. Nakita ni Divine Emissary Chang ang tanawing ito at parang gusto niyang itapak ang kanyang mga paa sa lupa sa galit. Pareho silang Divine Emissaries, ngunit tumanggi siyang tulungan siya sa oras ng kanyang pangangailangan. Primal Chaos Lightning Sword. Nakita ni Zhao Feng ang kanyang pagkakataon at nagpaputok ng kidlat mula sa kanyang kaliwang mata. Boom! Hiss! Sa isang malakas na pagsabog, ang madilim na Primal Chaos Lightning Sword ay tumagos sa dibdib ni Divine Emissary Chang, na agad na nagpadala ng enerhiya ng Primal Chaos Tribulation Lightning sa kanyang katawan. Hiss! Napahawak si Divine Emissary Chang sa kanyang dibdib at napabuntong hininga sa sakit. Kahit na sa kanyang time body, hindi niya matiis ang Primal Chaos Lightning Sword ni Zhao Feng. Ngunit sa kanyang buhay na kataya, ang Divine Emissary Chang ay hindi nang ahas na magtagal. Agad siyang tumakas para humingi ng tulong sa iba. Nako, saan man pumunta si Divine Emissary Chang, ang mga miyembro ng Heaven-defying faction ay tinuring siyang parang Diyos ng salot at tumakas. Hindi napigilan ng God King Radiant Peak na mapangiti sa tanawing ito. Si Zhao Feng ay karaniwang hindi magagapi sa third heavens. Sa aking sacred land, walang sino man sa ibaba ng Diyos ang makakalaban sa kanya. Hindi napigilan ni God King Radiant Peak ang pagpuri sa kanya. Ang sacred land ay talagang mayroong isa o dalawang tao na makakalaban sa kasalukuyang antas ng lakas ni Zhao Feng, ngunit kailangang isaalang-alang ng God King Radiant Peak ang ninth god ay ni Zhao Feng, kaya naman sinabi niya iyon. Ang pagganap ni Zhao Feng sa larangan ng digmaan ay labis na nakakatakot sa Heaven-defying faction at nagpapataas ng moral ng sacred land. Hindi maganda. Ang taong iyon ay lumalapit kay Zhao Feng. Biglang nagulat si God King Radiant Peak. Ang kanyang divine sense ay sumasakop sa larangan ng digmaan sa buong oras na ito upang obserbahan ang sitwasyon. Sa kasalukuyan, ang pinakamalakas na miyembro ng Heaven-defying faction ay isang tila ordinaryong matandang lalaki na nakasuot ng puting roba. Ngunit walang kakaiba sa lakas na ito. Alam ng God King Radiant Peak na ang taong ito ang pinuno ng Divine Emissaries. Sa oras na ito, dalawa sa nakatataas na Third Heaven God Lords ng Sacred Land ay nagtutulungan upang labanan ang matandang ito, ngunit hindi pa rin sila ang kanyang kapareha. Agad na inutusan ng God King Radiant Peak ang mga God Lords of the Sacred Land na ipagpaliban ang elder na ito. Sa ibang lugar, si Divine Emissary Chang ay natatakpan ng mga sugat, ang kanyang damit ay punit-punit. Ma'am. Pagpatay ng layunin. Biglang naramdaman ni Zhao Feng ang isang kakilakilabot na layunin ng pagpatay. Pagtingin niya sa paligid gamit ang kaliwang mata, nakita niya ang isang matanda na nakasuot ng puting damit. Siya yon. Si Zhao Feng ay namangha. Nang ibalik siya ni Beiming Hui sa Heaven-defying faction, ang unang taong nakita niya ay ang elder na ito na may medyo ordinaryong hitsura at mabait na ugali. Naramdaman ni Zhao Feng sa oras na ito na ang elder na ito ay mas malakas kaysa sa Beiming Hui, at nang maglaon, napagtanto niya na ang taong ito ang pinuno ng 7 Divine Emissaries. Hindi madaling pakisamahan ang taong iyon. Kailangan kong tapusin ang Light Race Divine Emissary bago siya makarating dito. Nakatuon si Zhao Feng, ang nakakagulat na enerhiya na lumabas sa kanyang katawan. Swish! Biglang bumilis si Zhao Feng. Nang inag sa takot si Divine Emissary Chang sa tanawing ito,
at inactivate niya ang kanyang light race bloodline at naghanda na tumakas. Dreamification. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay nagpakawala ng panaginip na ambon kasama ng hindi kapani-paniwalang eye intent. Isang nakasisilaw na panaginip na kulay ang lumitaw sa walang hanggan na larangan ng digmaan. Buzz. Ang panaginip na kulay na ito ay agad na kumalat upang masakop ang isang lugar na higit sa 100,000 li. Sa lugar na ito, naramdaman ng lahat na bumagsak ang kanilang kalagayan habang ang isang hindi maipaliwanag na panganib ay lumitaw sa kanilang mga puso. Siyempre, pangunahing pinupuntirya ni Zhao Feng ang Divine Emissary Chang. Sa dreamified world na ito, ang Divine Emissary Chang ay dumanas ng pinakamalaking epekto. Kahit na ang kanyang dugo ng light race ay medyo napigilan, ngunit hindi ito nakaapekto sa sikretong escape art na ginagamit niya. Patayin. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay tumusok sa katawan ni Divine Emissary Chang, nakita ang lahat sa loob. Nakatuon ang kanyang kaliwang mata sa nasusunog na dugo ng light race ni Divine Emissary Chang. Nagsimula siyang magpaikot ng thought power habang nakatutok sa isang pag-iisip. Whoosh! Ang nasusunog na dugo ng light race ay naglaho. Naputol ang lihim na sining ni Divine Emissary Chang. Anong nangyayari? Nawala ang bloodline energy ko. Natarante si Divine Emissary Chang. Ito ay sadyang masyadong kakaiba. Mamatay. Ginamit ni Zhao Feng ang pagkakataong ito para maisa-isa ang kanyang Primal Chaos Tribulation Lightning Swords. Dalawang napakalaking alon ng enerhiya na dumadagandong sa Tribulation Lightning ang bumaril, na naglalabas ng lumalamon na force field na sumisipsip sa nakapalibot na enerhiya ng mundo. O hindi. Ang katawan ni Divine Emissary Chang ay hindi maiwasang manginig sa takot sa harap ng malakas na pag-ataking ito. Muli niyang sinunog ang kanyang light race na bloodline sa pagtatangkang takasan ang pag-atake ni Zhao Feng, ngunit ang mga bigkis ng dreamification at ang mga epekto ng space-time law ay lubos na humadlang sa mga aksyon ni Divine Emissary Chang. Boom! Bang! Ang mga alon ng enerhiya ng Primal Chaos Tribulation Lightning ay dumaong, na lumikha ng isang malawak na pagsabog. Isang shockwave ang dumaan sa rehiyon. Lahat ng tao sa loob ng hanay ng 10,000 li ay nahuli sa shockwave na ito at nagsuka ng dugo. Nang hamupa na ang alikabok, nabunyag ang nabasag na figure ng lubhang nasugatan na Divine Emissary Chang. Bagamat hindi nagawang iwasan ni Divine Emissary Chang ang pag-atake, sa mahalagang sandali, nagawa niyang maiwasan ang isang nakamamatay na welga. Sa sandaling ito, Zhao Feng, maglakas loob ka. Isang galit na dagandong ang nagmula sa malayo. Isang matanda na nakasuot ng puting damit ang mabilis na lumalapit kay Zhao Feng, kahit na hinahadlangan siya ng dalawang Third Heaven God Lords. Divine Emissary Wu, iligtas mo ako. Ang desperadong Divine Emissary Chang ay agad na nakakita ng sinag ng pag-asa kay Divine Emissary Wu. Ngunit hindi pinahihintulutan ni Zhao Feng na mangyari ito. Boom! Swish! Isa pang kidlat ang bumaril sa kaliwang mata ni Zhao Feng at tumagos sa ulo ni Divine Emissary Chang. Kasabay nito, pinaikot niya ang kanyang thought power at nakatutok sa katawan ni Divine Emissary Chang. Whoosh! Ilang sandali pa, nagsimulang maghiwa-hiwalay ang katawan ni Divine Emissary Chang. Sa sandaling siya ay tinamaan ng Primal Chaos Lightning Sword, ang pagtutol ni Divine Emissary Chang ay pinakamahina. Ito ay kapag ang dreamification ay nag-activate, lubos na pinupunasan siya mula sa pag-iral. Sa sandaling ito, dumating ang Divine Emissary Wu. Sa likod niya, ngumiti ang dalawang Lord mula sa Life Sacred Land. Patay na siya ngayon. Lumingon si Zhao Feng upang harapin ang Divine Emissary Wu. Ang Divine Emissary Wu na ito ay talagang isang walang talo na pag-iral sa mga dalubhasang Sub-God King. Siya ay higit na malakas kaysa sa iba pang Divine Emissary na nakatagpo ni Zhao Feng. Kaya, kinailangan ni Zhao Feng na patayin ang Divine Emissary Chang bago harapin ang lalaking ito. Zhao Feng, magtulungan tayo para patayin ang lalaking ito. Ang Third Heaven God Lords ng Life Sacred Land ay nagpadala ng mensahe. Ang dalawang senior na Third Heaven na ito ay hindi nakakuha ng anumang kalamangan laban sa Divine Emissary Wu, isang katotohanan na nagdulot sa kanila ng labis na panlulumo. Gayunpaman, nakikita nila na, sa lakas ni Zhao Feng, madaling mapatay nilang tatlo si Divine Emissary Wu.
King of Gods, Kabanata 1532. Demon God Race. Zhou Fang, magtulungan tayo para patayin ang lalaking ito. Ang Third Heaven God Lords ng Life Sacred Land ay nagpadala ng mensahe. Kayong dalawa, huwag kayong makialam. Hayaan mo akong makitungo sa kanya ng mag-isa. Mataray na sagot ni Zhou Fang. Ano? Laking gulat ng Sacred Land God Lords na halos malaglag ang kanilang mga panga. Masyadong mataas ang tingin ni Zhou Fang sa kanyang sarili, hindi ba? Ang lalaking ito ay isang taong hindi kayang hawakan ng dalawa, at ngayon, sinasabi ni Zhou Fang na dadalhin niya itong mag-isa. Mababa ba ang tingin niya sa kanila? Ang tagumpay ng Life Sacred Land ay pinakamahalaga. Dagdag ni Zhou Fang. Pinag-isipan ito ng dalawang Third Heaven God Lords at sa wakas ay tumanggo. Kahit na sa tulong ni Zhou Fang at ng kanyang mga kaalyado, ang Sacred Land ay nasa likuran pa rin. Kung mapipigilan ni Zhou Fang itong Divine Emissary Wu, ang dalawang Third Heaven God Lords ay makakapag-alis ng pressure sa ibang lugar sa larangan ng digmaan. Ang Third Heavens ay ang pinakamataas na puwersang lumalaban sa kasalukuyan. Ang dalawa sa kanila na pinalaya ay magkakaroon ng malaking impluwensya sa pangkalahatang sitwasyon. Kung gayon, mag-ingat ka. Ang isa sa mga God Lord, isang berdeng buhok na elder, ay nagbigay ng huling salita ng babala, at pagkatapos ay umatras ang dalawa. Ang Divine Emissary Wu at Zhou Wan ay nakipag-away sa malayong lugar. Ang lugar para sa 10,000 li sa paligid ng pares ay naging walang mga tao. Ang una ito ay dapat magpahayag ng paghanga sa iyong katapangan. Naglakas loob ka talagang harapin ako mag-isa. Malamig na ngumiti si Divine Emissary Wu. Walang sinabi si Zhou Fang, ngunit ang kanyang katawan ay namumula sa layunin ng pakikipaglaban. 2 beses niyang pinatay ang Divine Emissary Chang at napatay din niya ang Divine Emissary Li at Beiming Hui. Hindi na interesado ang ordinary Divine Emissaries kay Zhou Fang. Kailangan niya ng pantay na kalaban, o kahit isa na maaaring magpilit sa kanya. Ito lamang ang makapagpapasigla sa potensyal ng Ninth God Eye. Pagkatapos ng lahat, si Zhou Fang ay nasa tuktok na ng Second Heaven. Hindi magtatagal bago niya magagamit ang lahat ng lakas ng God Eye. Magbabayad ka ng malaking halaga para sa iyong kayabangan. Agad na nanlamig ang ekspresyon ni Divine Emissary Wu, at ang masamang hangarin ay nagsimulang lumabas sa kanyang katawan na nagpadilim sa buong mundo. Boom! Isang malupit at sinaunang bloodline na enerhiya ang lumabas mula sa kanyang katawan, na nagdadala ng isang masamang kalooban na lalong tumitindi habang tumatagal. Ang bloodline energy na ito ay lumundag sa kalangitan, na sinamahan ng Black Violet Torrent na nagpang-inag sa kalawakan. Buzz! Buzz! Nagsimulang umikot ang bloodline energy at black violet energy sa paligid ng Divine Emissary Wu. Nagsimula ring magbago ang balat at katawan ni Divine Emissary Wu, sumanib sa agos ng enerhiya. Anong nangyayari? Ang bawat isa sa hanay ng higit sa 100,000 li ay nayanig ng enerhiyang ito ng bloodline, ang kanilang sariling mga bloodline ay nanginginig sa takot at imposibleng umikot. Isang takot ang lumitaw mula sa kaibuturan ng kanilang dugo. Ang mga Divine Emissaries ng Heaven-defying faction ay nagsimula lahat. Gagamitin ni Divine Emissary Wu ang kanyang buong lakas. Si Divine Emissary Wu ang pinakamalakas sa 7 Divine Emissaries, at isa sa mga dahilan nito ay ang makapangyarihang bloodline na pinagsamahan niya. Napakalakas ng bloodline energy. Kinabahan si Zhou Fang at naging solemn na ang kanyang mukha. Kahit na ang kanyang primal chaos na enerhiya ay bahagyang nanginginig, at sa loob ng God Eye Dimension, ang Dreamy Silver Ball ay lalong nabalisa. Sa loob ng Life Sacred Land, ang God King Radiant Peak at ang Life God ay nagulat din. Ang nangingibabaw at masamang bloodline energy na ito ay dapat na ika-4 na ranggo. Ang Demon God Race. Lumubog ang puso ni God King Radiant Peak. Ang ika-4 na ranggo na Demon God Race ay isang nakakatakot na lahi, isang lahi ng mga demonyo na nagtataglay din ng God Devil Body. Sinabi na, sa sinaunang panahon, ang lahi na ito ay sinubukan ng maraming beses na hamanin ang ancient race, ngunit ito ay nabigo sa bawat pagkakataon. Anuman, ang ika-4 na ranggo na Demon God Race ay talagang ang pinakamalakas na labanan sa labanan bukod sa ancient race. Demon God Race, HAM.
Naalala ni Zhao Feng itong ika-4 na ranggo na lahi. Sa aking bloodline ng Demon God Race, talagang kapantay mo ako, na hindi maaaring ganap na magamit ang kapangyarihan ng iyong God Eye, ngunit ang gap sa cultivation ang tumitiyak sa iyong pagkatalo. Walang pakialam ang mukha ni Divine Emissary Wu, ngunit ang kanyang napakalaking itim at violet na katawan ng God Devil ay nagdulot ng malupit at masamang panggigipit. Kung gayon, subukan natin ito. Ang layunin ng pakikipaglaban ni Zhao Feng ay lalo pang pinasigla ng napakalaking pressure na ito. Noong kaharap ni Zhao Feng si Yu Heng, na nagtataglay ng bloodline ng ancient race, ang kanyang God Spiritual Eye ay na-stimulate sa pag-evolve. Sa pagkakataong ito, ang bloodline ng Demon God Race ni Divine Emissary Wu ay tila may katulad na epekto. Hahaha. Mabangis na tumawa si Divine Emissary Wu. Ang kasalukuyang siya ay naglabas ng demonyo at malupit na panggigipit sa bawat galaw. Isa siyang walang katulad na demonyong Diyos, ganap na naiiba sa karaniwan at katamtamang aura na ipinalabas niya noon. Demon Heaven Palm. Biglang sumalakay si Divine Emissary Wu, isang itim na violet na liwanag ang nagtipon sa kanyang kanang kamay at bumaril pasulong. Boom! Isang napakalaking itim na enerhiya na palad na namumuo ng demonyong enerhiya ang sumakit sa kalawakan habang lumilipad ito kay Zhao Feng. Ibinaling ni Zhao Feng ang kanyang palad, inihayag ang isang madilim na piraso ng metal. Ito ay isang Primal Chaos Ancestral Artifact Fragment. Hindi ito ginamit ni Zhao Feng sa kanyang mga pakikipaglaban kay Divine Emissary Li at Divine Emissary Chang dahil hindi sila qualified na gamitin ito ni Zhao Feng. Habang hawak niya ang fragment ng Ancestral Artifact, ang Primal Chaos at Tribulation Lightning Energies ay lumundag, na nagtipon sa isang napakalaking Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Boom! Bang! Ang dalawang pag-atake ay mahigpit na nagsagupaan, ang mga nakakatakot na enerhiya ay naglalaho sa isa't isa. Nilamon ng Black-Violet Lightning Storm ang rehiyon. Anong malakas na enerhiya? Ginamit ni Zhao Feng ang dalawang kamay para hawakan ang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword, ngunit nakaramdam pa rin siya ng matinding hirap. Kung wala siyang Primal Chaos Energy at Tribulation Lightning Energy, hindi sana siya direktang makipaglaban kay Divine Emissary Wu. Hihihi, hindi masama. Nang hindi ginagamit ang kapangyarihan ng God Eye, maaari mo pa ring pantayan ang suntok ko. Tumawa si Divine Emissary Wu, ang kanyang ugali ay nagdudulot ng pangamba at pagkamangha. Pumunta ka. Inactivate ni Zhao Feng ang dalawang fragment ng Space Ancestral Artifact at isang Time Ancestral Artifact fragment sa kanyang space-time robe. Swoosh! Swish! Isang napakalaking pilak na talim ang tumawid sa itim na palad ng demonyo. Kasabay nito, inilagay niya ang higit na kapangyarihan sa Primal Chaos Tribulation Lightning Sword at pinawi ang palad ng demonyo. Agad na ginamit ni Zhao Feng ang lumalamon na katangian ng enerhiya ng Primal Chaos upang masipsip ang ilan sa enerhiya ng Demon God Race. Swish! Ang pilak na talim ay nagpatuloy pasulong, na umaagos patungo sa Divine Emissary Wu. Bumantong hininga si Divine Emissary Wu, pinakawalan ang kanyang malupit at demonyong lakas at bumuo ng itim at baluktot na fog ng enerhiya sa paligid niya. Habang pinuputol ito ng pilak na talim, ito ay nasira at nanghina ng kapangyarihang ito. Crack! Ang malabong silver blade ay hiniwa sa katawan ni Divine Emissary Wu, ngunit habang mas malalim ang paghiwa nito, ang silver blade ay mabilis na hamina hanggang sa tuluyang mawala. Ang sugat ni Divine Emissary Wu ay tumagal ng wala pang 1 segundo bago gumaling. Ang God Devil body ng Demon God Race ay hindi maihahambing sa lahi ng Ancient Race, ngunit ito ay pambihira sa sarili nitong paraan. Walang pakundangan na tumawa si Divine Emissary Wu. Siya ay walang talo sa parehong opensa at depensa. Walang magawa si Zhao Feng sa kanya. Swish! Ang espasyo sa ilalim ng mga paa ni Divine Emissary Wu ay biglang namilipit, at sa isang kalabog, si Divine Emissary Wu ay sinusugod si Zhao Feng. Si Zhao Feng ay natural na hindi isang tanga. Hindi siya makikipagbakbakan sa God Devil body ni Divine Emissary Wu. Pinaganya niya ang kanyang space-time law at lumipad palayo. Habang umiiwas siya, iniwagayway din niya ang kanyang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Boom! Bang! Nang tumama ang espadang iyon sa demonyong itim na katawan ni Divine Emissary Wu,
Naging sanhi ito ng panginginig ng kanyang katawan, at isang madugong sugat ang lumitaw sa kanyang balikat. Lalong lumakas. Naabsorb mo na ba ang ilan sa aking Dark Fiend energy? Ang mukha ni Divine Emissary Wu ay naging mabagsik. Lumakas ang itim na violet na enerhiya at dahan-dahang pinagaling ang sugat sa kanyang balikat. Hindi ito mahalaga. Kahit na medyo mas malakas ang mga pag-atake ni Zhao Fang, wala pa ring epekto ang mga ito sa kanyang God Devil body. Demon Heaven Palm. Inipon ni Divine Emissary Wu ang kanyang Dark Fiend energy at pinakawalan ang isang malupit na palad na maaaring supilan ang kalangitan. Primal Chaos Domain. Inilabas ni Zhao Fang ang kanyang enerhiyang Primal Chaos, na ginawang isa sa Primal Chaos ang rehiyong ito ng mundo. Habang papalapit ang Demon Heaven Palm, ginamit ni Zhao Fang ang lahat ng enerhiya ng Primal Chaos Domain para labanan ito. Boom! Crash! Naging bawal na lugar ang larangan ng digmaan ng dalawang magkalaban. Ang makita lamang ang nakakatakot na unos ng enerhiya mula sa malayo ay sapat na upang mawalan ng lakas ng loob. Dreamification. Habang nakangisi, ginamit ni Zhao Fang ang kanyang origin energy. Ang pasibong pag-atake ay hindi niya estilo. Ang ipinagbabawal na rehiyon ay natatakpan ng mga nakasisilaw na parang panaginip na mga kulay. Agad nang hina ang malademonyong palad. Boom! Bang! Ginamit ni Zhao Fang ang kanyang Primal Chaos Lightning Sword at ang kapangyarihan ng Primal Chaos Domain para basagin ito sa isang suntok. Samantala, lumapit si Divine Emissary Wu upang salakayin si Zhao Fang. Sa loob ng saklaw ng Dreamification, maging ang God Devil body ni Divine Emissary Wu ay naapektuhan. Sa tulong ng Dreamification at ng Primal Chaos Domain, nagawa ni Zhao Fang na makipagsagupaan kay Divine Emissary Wu sa maikling panahon. Ang enerhiya ng Primal Chaos ay malakas sa opens iba at depensa. Kasabay ng bentahe ni Zhao Fang sa bilis, pantay-pantay niyang makakalaban si Divine Emissary Wu. Dark Fiend God Hand. Kumunot ang noo ni Divine Emissary Wu, at inipon niya ang kanyang Dark Fiend energy at itinulak ang isang palad. Medyo natarante siya. Bagamat nakamit niya ang 50% pagsasanib sa kanyang bloodline na Demon God Race, tila hindi ito ganoon kaepektibo sa paglaban sa Dreamification ni Zhao Fang. Ang karagdagang pagkagambala ng Primal Chaos Domain ay nagparamdam sa kanya na para siyang nakikipaglaban sa putikan. Kaya, binuo niya ang kanyang lakas sa isang solong pinakamataas na welga. Isang malademonyong palad na napapaligiran ng mga itim na kulay lila na daloy ng enerhiya ang sumugod na parang isang lumilipad na bundok. Hinihintay ko ito. Agad na itinoon ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata sa pag-atake ni Divine Emissary Wu. God Eye Duplication. Ang mapanaginipan na ambon ay sumabog mula sa kaliwang mata, na bumalot sa napakalaking kamay. Sa pamamagitan lamang ng pagdoble sa pag-atake ng kanyang kalaban maaari niyang epektibong makapinsala sa kanyang kalaban. Habang dinuduplicate ang pag-ataking ito, ginamit ni Zhao Fang ang enerhiya ng Primal Chaos Domain para pabagalin ito hanggat maaari. Walang silbi. Isang mahina at nangingibabaw na tawa ang ibinigay ni Divine Emissary Wu. Boom! Bang! Crash! Ang lahat ng enerhiya ng Primal Chaos na sinubukang pigilan ang kamay ng demonyo ay napawi. Ngunit sa sandaling ito, tumibok ang kaliwang mata ni Zhao Fang at binawi ang lakas nito. Kumpleto na ang pagkopya. God ay Illusory Oblivion. Si Zhao Fang ay muling gumamit ng isang Dream Origin ay Bloodline Technique. Ang kamay ng demonyo ay unti-unting natatakpan ng isang layer ng panaginip na kulay. Pagkaraan ng ilang sandali, ang nakakasilaw na kamay ng demonyo ay nagsimulang maglaho. Ano? Ang atake ko. Natigilan si Divine Emissary Wu. Bagamat alam niya na si Zhao Fang ay nagtataglay ng ganitong uri ng kakayahan, hindi siya naniniwala na ito ay magiging epektibo laban sa kanyang enerhiya ng Dark Fiend. Primal Chaos Lightning Sword. Binaril ni Zhao Fang ang isang Primal Chaos Lightning Sword mula sa kanyang kaliwang mata. Nagdilim ang mukha ni Divine Emissary Wu nang iwagayway niya ang isang kamay para harangan ito. God Eye Duplication. Dark Fiend God Hand. Ipinadala ni Zhao Fang ang kanyang Soul Intent, at isang napakalaking dreamy silver eye ang lumitaw sa kalangitan sa likod ng Divine Emissary Wu. Buzz!
Ang mapanaginipan na ambon ay lumabas mula rito, at pagkatapos ay isang napakalaking dark-finned god hand na namumuo na may demonyong enerhiya ang lumabas mula sa ambon. O hindi. Napangiwi si Divine Emissary Wu, at ginamit niya ang kanyang kabilang kamay upang tipunin ang itim na violet na agos ng enerhiya sa isang napakalaking pader. Boom! Bang! Crash! Inatake ng Dark-Finned God Hand at ng Primal Chaos Lightning Sword ang Divine Emissary Wu mula sa dalawang magkaibang anggulo. Ang Black-Violet na demonic energy at Primal Chaos na kidlat ay sumabog palabas, na nagpunit ng ilang higanteng butas sa tela ng kalawakan. Maraming tao sa larangan ng digmaan ang nabighani sa labanang ito sa pagitan ng Divine Emissary Wu at Zhao Fang. Hindi ko akalain na si Zhao Fang ay sapat na malakas para lumaban ng pantay sa Divine Emissary Wu. Natigilan ang mga natitirang Divine Emissaries. Ano ang sitwasyon? Si Xin Huang ay mas nag-aalala tungkol sa aktwal na labanan. Talaga bang matatalo ni Zhao Fang ang pinakamalakas na Divine Emissary? King of Gods, Kabanata 1533. Ang Illusion God Race ay bumaba. Maraming tao sa buong larangan ng digmaan ang nabighani sa labanan sa pagitan ni Zhao Fang at Divine Emissary Wu. Ito ay mahalagang sagupaan sa pagitan ng pinakamalakas na eksperto ng magkabilang panig. Ang God King Radiant Peak at ang Life God ay naglalagay din ng malaking atensyon sa labanang ito. Manalo man o matalo si Zhao Fang, sapat na basta't pigilan niya ang Demon God Race expert na ito. Huminga ng malalim si God King Radiant Peak. Si Zhao Fang lamang ang pumipigil sa Divine Emissary Wu na nagpalaya sa dalawang Senior Third Heavens ng Sacred Land. Ang presyon sa Sacred Land sa buong larangan ng digmaan ay lubhang nabawasan, at unti-unti na silang nagsisimulang makabawi sa nawalang lupa. Ang balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng Life Sacred Land at ng Heaven-defying faction ay pantay na ngayon. Boom! Sa gitna ng pagsabog, nabasag ang espasyo, at ang itim na kulay lila na kidlat ay lumaganap. Ang likod ni Divine Emissary Wu ay napunit habang ang isang butas na mahirap pagalingin ay lumitaw sa kanyang dibdib. Ang pagtatanggol na itinayo niya sa pagmamadali ay hindi sapat para harangan ang dobleng Dark-Finned God Hand. Ngunit mas nagulat si Divine Emissary Wu sa katotohanan na ang Eye Bloodline technique ni Zhao Fang ay nakapagdulot ng labis na pinsala sa kanya. Sa lohikal na pagsasalita, gaano man kalakas ang Eye Bloodline technique na iyon, dapat ay nakapagdulot lamang ito ng isang maliit na sugat na kakailanganin lamang ng ilang sandali upang gumaling. Ngunit sa katotohanan, ang Primal Chaos Lightning Sword ay tumagos sa kanyang God Devil body at nagdulot ng malalaking pinsala, mga pinsala na medyo mahirap pagalingin. Dahil ba ito sa Ninth God Eye? Naging malungkot ang ekspresyon ni Divine Emissary Wu. Sa sandaling ito, naramdaman ng Divine Emissary Wu ang panganib na papalapit muli. Swish! Isa pang kidlat ang lumitaw sa kanyang harapan. Isa pang Primal Chaos Lightning Sword ang tumusok sa katawan ni Divine Emissary Wu. Hinayaan ng kaliwang mata ni Zhao Fang na makita niya ang lahat ng walang sagabal. Napansin niya na ang kanyang Eye Bloodline technique ay medyo epektibo laban sa God Devil body ni Divine Emissary Wu. Ito ang dahilan kung bakit muli niya itong ginamit. At pagkatapos magdusa sa unang round ng mga pag-atake, ang Divine Emissary Wu ay hindi pa nakaka-recover at nataman muli. Si Divine Emissary Wu ay sumirit sa sakit. Napakatagal na panahon mula noong huli niyang naranasan ang ganoong sakit. Kailangan kong talunin siya sa lalong madaling panahon. Nakatutok si Divine Emissary Wu. Boom! Umalis si Divine Emissary Wu mula sa mga labi ng pagsabog, na balot ng nangingibabaw na masamang layunin habang sinisingil niya si Zhao Fang. Mukhang epektibo ang Dream God ay laban sa iyo. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang. Ang Dream God ay umabot na sa God Eye level noon pa man, at ito ay bumubuti sa iba't ibang aspeto sa lahat ng oras, kung saan si Zhao Fang ay nagiging mas may kakayahang gamitin ang mga kakayahan nito. Hanggat ginamit ni Zhao Fang ang kanyang Dream God ay para paganahin ang kanyang mga diskarte sa Eye Bloodline, lahat sila ay malalagay sa origin energy nito. Maaaring ito ang dahilan kung bakit ang mga diskarte sa Eye Bloodline ni Zhao Fang ay nakakagulat na epektibo laban sa God Devil body. Bilang karagdagan, marahil ito ay bahagyang dahil sa kanyang mga pagnanasa.
Umaasa siyang magiging epektibo ang kanyang eye bloodline technique laban sa Divine Emissary Wu, at ang pag-asang ito ay naisa sa katuparan hanggat maaari. Swish! Paatras na bumaril si Zhao Feng habang ina-activate ang kanyang kakayahan sa realization. Si Zhao Feng ay naging napakahusay sa ilan sa kanyang lower level na eye bloodline technique na agad niyang magagamit ang mga ito gamit ang kanyang kakayahan sa realization. Ang ilan sa mga instant fire eye bloodline technique na ito ay agad na dumating sa katawan ni Divine Emissary Wu. Boom! Bang! Crash! Isang sunod-sunod na pag-atake ng eye bloodline ang tumama sa Divine Emissary Wu, na nagbigay sa kanya ng isang matinding suntok. Junior! Ikaw! Naninigas ang mukha ni Divine Emissary Wu. Si Zhao Feng ay gumagamit ng mga diskarte sa eye bloodline ng masyadong mabilis at tila hindi masyadong inilalagay ang kanyang isip sa gawain. Habang ginagamit ang mga diskarte sa eye bloodline na ito, nagawa pa niyang mapanatili ang isang itinakdang distansya. Primal Chaos Lightning Sword. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay muling nagpakawala ng isang madilim na kidlat. Sa sandaling pinaputok niya ang Primal Chaos Lightning Sword, ang kanyang kaliwang mata ay nagliwanag din ng isang panaginip na liwanag. Kapangyarihan. Dagdagan. Nakatuon si Zhao Feng sa Primal Chaos Lightning Sword at pinagsama ang kanyang thought power sa isang pag-iisip. Ang Primal Chaos Lightning Sword ay agad na lumaki, ang kidlat ay naging mas nakakasilaw at ang enerhiya nito ay mas nakakatakot. Boom! Flush! Ang Primal Chaos Lightning Sword na may tumaas na kapangyarihan ay dumagundong sa dibdib ni Divine Emissary Wu, na pumutok sa itim na violet na balat at nag-iwan ng malaking butas. Namula ang mukha ni Divine Emissary Wu at nagsuka siya ng dugo, ngunit ang demonyong enerhiya sa kanyang katawan ay lalong lumakas, na nagpapasigla sa mundo at naapektuhan pa ang kalagayan ng pag-iisip ng iba sa larangan ng digmaan. Ang Demon God Race ay isang lahi na napakahusay sa labanan. Kung mas malaki ang kanilang puot, mas maraming kapangyarihan ang kanilang maipapakita. Demon Fiend Eye. Ang Divine Emissary Wu ay nag-ipon ng demonyong enerhiya sa kanyang mga mata at pinakawalan ito. Nabalitaan na ang Demon God Race ay nagtataglay ng mga Demon Eyes na maaaring gamitin para gawing mga demonyo ang mga tao, na nagdulot sa kanila na mawala ang lahat ng rasyonalidad at maging mga uhaw sa dugo na halimaw. Whoosh! Isang nangingibabaw na daloy ng itim na violet na enerhiya ang lumundag patungo kay Zhao Feng. Ang Demon Fiend Eye ni Divine Emissary Wu ay isang soul attack. Gumalaw ito sa hindi kapanipaniwalang bilis at halos agad na nataman si Zhao Feng. Ang ulo ni Zhao Feng ay umindayog habang ang kanyang kaluluwa ay sinalakay ng demonyong enerhiya na naging sanhi ng masasamang pag-iisip sa kanyang isipan. Kapag ang gayong nakakatakot na masamang kaisipan ay lumitaw sa isipan ng isang normal na tao, talagang mahihirapan silang kontrolin ito ng mag-isa. Ngunit si Zhao Feng ay hindi isang ordinaryong tao. Mawala. Mawala. Ang kanyang kakilakilabot na kalooban ay nagbigay daan sa kanya na mapanatili ang isang malinaw na pag-iisip upang may palibot niya ang kapangyarihan ng realization. Sinalubong ng panaginip na liwanag ang kanyang lightning soul body. Unti-unti, nagsimulang maglaho ang masasamang kaisipan sa isipan ni Zhao Feng. Ang Divine Emissary Wu, nang makitang nagtagumpay ang kanyang pag-atake, ay sumugod kay Zhao Feng, ngunit biglang, binuksan ni Zhao Feng ang kanyang kalmadong mga mata at tinitigan ng diretso si Divine Emissary Wu. Flame Soul Devil Eye. Isang madilim na pulang eye intent ang agad na bumaril patungo sa Divine Emissary Wu. Ang Flame Soul Devil Eye ay maaaring tumagos sa pamamagitan ng mga depekto sa kaluluwa ng isang tao at palawakin ang mga ito, na nakakaapekto sa kanilang mga pandama at mental na kalagayan upang ipahayag ang kanilang mga takot. Si Divine Emissary Wu ay isang bihasang eksperto, at agad niyang natukoy kung ano ang ginawa nitong eye bloodline technique. Pinatigas niya ang kanyang isipan at pinigilan ang pagsalakay ng kapangyarihang ito. At dahil ang kanyang kaluluwang katawan at divine body ay iisa, siya ay hindi kapani-paniwalang lumalaban sa ganitong uri ng pag-atake. Ngunit ang realization ay maaaring lumikha ng isang maliit na pagbubukas sa kahit na ang pinaka-perpekto ng mga depensa. Habang ginagamit ang realization, nagpadala si Zhao Feng ng isang piraso ng eye intent sa katawan ni Divine Emissary Wu.
Ang Divine Emissary Wu ay nagsimulang manginig sa buong katawan, at ang galit na enerhiya ng demonyo ay nagsimulang lumabas sa kanyang katawan. Ang Demon God Race ay isang lahi na likas na nagtataglay ng hilig sa kabaliwan. Sinamantala ng I-Bloodline technique ni Zhao Feng ang puntong ito, na ginulo ang isip at rasyonalidad ni Divine Emissary Wu. Ginamit ni Zhao Feng ang pagkakataong ito para maglunsad ng matinding pag-atake kay Divine Emissary Wu. Boom! Bang! Hinawakan niya ang Primal Chaos Tribulation Lightning Swords at marahas na hinampes si Divine Emissary Wu. Dahil wala pa ring malinaw na pag-iisip si Divine Emissary Wu, hindi niya nagawang tumpak na maka-counter-attack. Boom! Bang! Crash! Sunod-sunod na pag-atake ang dumapo sa katawan ni Divine Emissary Wu, ang Primal Chaos at Tribulation Lightning Energies na nagdudulot ng kalituhan sa kanya. Ang enerhiya ng bloodline ni Divine Emissary Wu ay unti-unting nagsimulang hamina, kung saan ang pamamaraan ng I-Bloodline ni Zhao Feng ay hindi na nagkaroon ng epekto. Ngunit sa ngayon, alam na ni Divine Emissary Wu na hindi na siya katapat ni Zhao Feng. Swish! Agad na umatras si Divine Emissary Wu. Ang pagkatalo ng Divine Emissary Wu ay naging dahilan ng pagsaya ng mga miyembro ng Sacred Land. Ang moral ng Life Sacred Land ay tumaas habang ang kalooban ng mga eksperto ng Heaven-defying faction ay nayanig. Nahirapan silang paniwalaan na natalo si Divine Emissary Wu sa pinakamataas na Second Heaven. Ang matandang hamak na ito ay medyo matalino. Hindi itinuloy ni Zhao Feng. Si Divine Emissary Wu ay nasa kanyang God Devil body pa rin, na nagtataglay ng mga kahanga-hangang kakayahan sa pagtatanggol na nagpahirap sa kanya na patayin. Kung nasaroon ng ulo si Divine Emissary Wu sa galit at nagpas siyang lumaban hanggang kamatayan kay Zhao Feng, kailangan lang ni Zhao Feng na maghintay hanggang sa maubos niya ang bloodline ng Demon God Race, kung saan gagawin ni Zhao Feng ang lahat ng kanyang makakaya para patayin siya. Pagkatapos labanan ang mga malalaking laban na ito, nagpa siya si Zhao Feng na umatras sa ngayon. Ang Heaven-defying faction ay tiyak na may ilang hindi inaasahang trump card. Nanatiling malungkot si Zhao Feng. Ang Heaven-defying faction ay hindi kailanman aatake sa isang sacred land na pinamumunuan ng isang Diyos kung hindi ito ang kaso. Hahaha, kaibigan Zhao, ang iyong divine power ay talagang walang kapares. Masayang tumawa si God King Radiant Peak. Gusto lang niyang pigilin ni Zhao Feng ang Divine Emissary Wu habang ang dalawang Third Heaven God Lords ay dahan-dahang nagsisikap na ibalik ang takbo ng labanan. Hindi niya inaasahan na talagang matatalo ni Zhao Feng ang Divine Emissary Wu. Ang moral ng Sacred Land ay tumaas, at sa halip na sila ay nasa likod, mayroon na silang kaunting kalamangan, isa na tataas lamang habang nagpapatuloy ang labanan. Tumayo si Zhao Feng sa gilid at nagsimulang gumaling. Ang labanan ay hindi matatapos ng ganito, kaya kailangan niyang nasa pinakamabuting kalagayan. Sa labas ng Life Sacred Land, nagpatuloy ang matinding labanan sa lahat ng panig. Ang Life Sacred Land ay nagtagumpay na sa pagtulak pabalik sa Heaven-defying faction sa isang malawak na distansya. Ang Sacred Land ay isang Sacred Land para sa isang dahilan. Ang Heaven Lord ay buong pagmamalaking tumayo sa langit at biglang nagpahayag. Walang sinabi ang Life God. Hindi niya akalaing matatapos ang labanan ng ganoon kabilis. May mga kaalyado ang Life Sacred Land, at marami rin tayong kakampi. Sa buong oras na ito, nahihirapan silang pumasok sa labanan. Tumawa ng malakas ang Heaven Lord. Ang Life God at ang God King Radiant Peak ay naging malungkot sa mga salitang ito. Na ang Heaven-defying faction ay may mga kaalyado ay tunay na masamang balita. Buzz! Buzz! Lumitaw ang mga ripples ng space law sa kalangitan, na pinasindik ang mundo. Unti-unti, lumitaw ang ilang figure. Ang pinuno nila ay isang matanda na nakasuot ng itim na may talon ng itim na buhok at isang pares ng malamig at masamang mga mata. Isang pinakamataas na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan, na ikinagulat ng buong larangan ng digmaan. God King. Ang mga God Lord sa larangan ng digmaan ay sumigaw sa gulat. Sa wakas ay oras na para sa mga God King na umakyat sa entablado. Hindi ba ito ang Illusion God Sacred Lands God King Nethercloud? Ang God King Radiant Peak ay namangha. Ang God King Nethercloud ay ang God King Chishing Zone. Siya ay kilala sa malayo at malawak, at ilang beses na siyang nakilala ng God King Radiant Peak.
Ang mga tao sa likod ng God King Nethercloud ay ang mga God Lords ng Illusion God Race. Illusion God Sacred Land, God King Nethercloud. Nagulat si Zhao Feng. Hindi ba nasakop ng heaven-defying faction ang Illusion God Sacred Land? Tila ang mga bagay ay hindi kasing simple ng tila. Kumunot din ang noo ng Life God. Ang mga kalaban ay isang maliit na bahagi ng mga miyembro ng upper echelon ng Illusion God Sacred Land. Kung ang paksayon na ito ay papasok sa labanan, ang marupok na kalamangan na nilikha ng Life Sacred Land ay agad na gumuho. Hindi pa tapos, haha. Ang tinig ng Heaven Lord ay umalangaw-ngaw muli. Swish. Ang isa pang spatial passage ay lumitaw. Isang malabong figure ang lumitaw, at pagkatapos ay mabilis itong lumawak hanggang sa ito ay naging bibilang isang bundok. Ang dambuhalang figure na ito ay ganap na itim. Mayroon itong katawan ng isang kilin at natatakpan ng kakaiba at masasamang diagram. Siyam na mabagsik na ulo ang umusbong mula sa leeg nito, bawat isa ay may maitim na kulay ube na mga mata na naglalabas ng nakakatakot na masamang liwanag. Roar! Ibinuka ng kakaiba at sinaunang halimaw ang kanyang siyam na bibig at umungol, ang mga dagandong nito ay tila nang galing sa underworld mismo. Ang siyam na ulo ay hindi normal na matalino, ang kanilang madilim na kulay ube na mga mata ay nakatitig sa iba't ibang bahagi ng larangan ng digmaan at nagliliwanag ng enerhiya na nagdulot ng takot sa lahat ng nakakakita sa kanila.